dalagang Pinay, binayaran ng prinsipe ng Spain para magpanggap na nobya nito. Pero laking gulat ng lahat ng malaman ang tinatagong sekreto ng dalaga. Sa bayan ng Mandaluyong, Maynila, nakatira ang isang dalagang babae na puno ng pangarap. Si Beverly, 21 taong gulang, ay isang ambisyosang babae na lumaki sa payak ngunit mapagmahal na pamilya. Lagi siyang may ngiti sa labi at di may pagkakaila ang kanyang determinasyon na matupad ang kanyang mga pangarap. Sa kanilang maliit na tahanan, madalas magtipon ang kanyang mga kaibigan tuwing hapon. Isa sa mga paborito nilang gawin ay ang mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap at plano sa hinaharap. Ngunit kakaiba si Beverly, sapagkat lagi niyang ikinikwento sa kanyang mga kaibigan ang kanyang pangarap na makilala ang kanyang mapapangasawa sa ibang bansa. Bakit ka pa pupunta sa ibang bansa para lang makahanap ng mapapangasawa? Tanong ni Maricel, isa sa mga malalapit na kaibigan ni Beverly. Ngunit hindi ito tinatablan si Beverly. Di niyo kasi naiintindihan, sabi niya. Gusto kong makaranas ng ibang kultura, ng ibang buhay. At alam kong doon ko rin makikilala ang tamang lalaki para sa akin. Lagi siyang tinatawanan ng kanyang mga kaibigan tuwing binabanggit niya ito. Para sa kanila, isang pangarap lang na walang basehan ang sinasabi ni Beverly. Ngunit ang hindi nila alam, sobrang seryoso siya sa kanyang hangarin. Nang makapagtapos si Beverly ng kolehiyo, isang mainit na gabi ang bumungad sa kanilang tahanan. Kasama niyang kumakain ng hapunan ng kanyang mga magulang. Pinag-uusapan nila ang mga plano ni Beverly pagkatapos ng graduation. Beverly, anong plano mo ngayon na graduate ka na? Tanong ng kanyang tatay na si Mang Tonyo habang nilalagyan ng ulam ang kanyang plato. Sa tingin ko anak, dapat kang mag-apply sa call center. Mungkahi pa ni Mang Tonyo. Malaki din naman ang kita doon at marami na rin ang nagtatagumpay sa ganong trabaho. Sumang-ayon naman si Aling Nora, ang kanyang ina. Ngunit may iba rin siyang mungkahi. Anak, teacher naman ang natapos mo, bakit hindi mo subukang mag-apply sa mga paaralan dito? Sayang din naman ang pinag-aralan mo. Ngunit hindi nila alam na iba ang nasa isip ni Beverly. Habang ngumunguya ng pagkain, iniisip niya ang kanyang plano na magtrabaho sa ibang bansa. Gusto niyang makalayo sa maingay at magulong syudad ng Maynila. Ngunit hindi pa niya ito masabi sa kanyang mga magulang. Salamat Nay, Tay, sabi ni Beverly. Pag-iisipan ko po ang mga sinabi ninyo. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Beverly ang gusto niyang gawin. Matapos ang hapunan, pumasok siya sa kanyang kwarto at binuksan ang kanyang laptop. Sinimulan niyang mag-research tungkol sa mga trabaho sa ibang bansa, partikular na sa Europa. Nais niyang maghanap ng trabaho na magbibigay sa kanya ng pagkakataong makilala ang iba't ibang tao at kultura. Habang nagbabrowse sa internet, napadpad siya sa isang website na nag-aalok ng mga trabahong domestic helper sa Spain. Naisip niyang ito na marahil ang kanyang pagkakataon na makapunta sa Europa at simula ng kanyang pangarap. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Beverly na hindi ito ang trabahong pinapangarap niya. Ngunit para sa kanya, ito ang magiging daan patungo sa kanyang layunin. Habang patuloy ang kanyang pagre-research, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon, excitement at kaba. Alam niyang magiging mahirap ang kanyang desisyon na iwan ang kanyang pamilya at harapin ang mga bagong hamon sa ibang bansa. Ngunit ito ang pangarap niya at handa siyang gawin ang lahat para matupad ito. Makalipas ang ilang linggo, sinimulan na ni Beverly ang pag-aayos ng kanyang mga dokumento. Sinikap niyang maging maingat upang hindi mahalata ng kanyang mga magulang ang kanyang plano. Tuwing magtatanong ang kanyang ina tungkol sa kanyang mga ginagawa, palagi niyang sinasabi na nag-a-apply siya sa mga paaralan at call centers. Habang nag-aayos ng mga papeles, madalas naisip ni Beverly ang kanyang mga kaibigan. Paano kaya nila tatanggipin ang kanyang desisyon na iwan ng bansa? Paano kaya siya magpapaalam sa kanila? Alam niyang darating ang araw na kailangan niyang sabihin ng totoo, ngunit sa ngayon, mas pinipili niyang itago muna ito. Isang umaga habang naglalakad papunta sa kanilang bahay, nakita ni Beverly ang kanyang mga kaibigan na nagkukumpulan sa labas ng tindahan. Lumapit siya sa kanila at nakisali sa usapan. Beverly, may mga plano ka na ba ngayon na graduate ka na? Tanong ni Lilibet. Napatingin si Beverly sa kanyang mga kaibigan at ngumiti. Oo, nag-a-apply ako sa mga trabaho pero alam niyo na, gusto ko talagang makaalis ng bansa. Nagtawanan muli ang kanyang mga kaibigan. Ayan ka na naman sa pangarap mong yan,
Sabi ni Maricel. Sana naman sa susunod na makita ka namin may kasama ka ng prinsipe mula sa ibang bansa. Natawa si Beverly, ngunit sa kanyang puso alam niyang seryoso siya sa kanyang plano. Malay nyo, baka isang araw magulat na lang kayo, sabi niya sabay tawa. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging determinado si Beverly na ituloy ang kanyang plano. Alam niyang marami pang hadlang na darating, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng iyon. Patuloy niyang inihahanda ang kanyang sarili, hindi lamang sa pag-alis kundi sa mga bagong oportunidad na naghihintay sa kanya sa ibang bansa. Ang bawat gabi, bago matulog ay iginugugol ni Beverly sa pananalangin. Hinihingi niya ang gabay ng Diyos sa kanyang magiging desisyon. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang tatahakin, ngunit naniniwala siyang ang bawat hakbang ay magdudulot ng magandang resulta sa kanyang buhay. At sa ganitong paraan, unti-unting nabubuo ang plano ni Beverly. Isang plano na magdadala sa kanya sa malayong lugar, sa isang bagong yugto ng kanyang buhay na puno ng pag-asa at pangarap. Lumipas ang mga linggo at si Beverly ay patuloy na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Sa bawat araw na nagdaan, naging masigasig siya sa kanyang paghahanap. Ngunit parang wala siyang pinapatunguhan. Hindi mabilang ang mga oras na ginugugol niya sa harap ng kanyang laptop. Nagbabasa ng mga job postings at nagpapadala ng kanyang resume sa iba't ibang kumpanya at ahensya. Parang wala yatang pag-asa. Bulong ni Beverly sa sarili habang tinitignan ang kanyang inbox na walang bagong mensahe mula sa mga kumpanyang inaplayan niya. Sa kabilang dako, nawawalan na rin ng pasensya ang kanyang mga magulang. Beverly, ano na ba talaga ang plano mo? Tanong ni Mang Tonyo isang gabi habang sila'y naghahapunan. Araw-araw na lang kitang nakikita sa harap ng computer mo pero wala namang nangyayari. Bakit hindi ka na lang kasi mag-apply sa call center? Malaki rin naman ang kita doon. Oo nga anak, pagsang-ayon ni Aling Nora. Sayang naman ang oras mo kung hindi ka naman nakakapagtrabaho. Bakit hindi mo subukang mag-apply sa mga trabaho na gusto namin? Marami din namang mga paaralan na nangangailangan ng mga bagong guro ngayon. Ngunit nanatiling porsigido si Beverly. Alam niyang hindi nila naiintindihan ang kanyang layunin. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sa kabila ng mga pangaral at pangungumbinsi ng kanyang mga magulang, patuloy siyang naghanap ng trabaho sa ibang bansa. Isang araw habang nagbabrowse sa internet, napadpad siya sa isang job posting na agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang mayamang pamilya sa Spain ang naghahanap ng maid. Nakikita ng 100,000 piso kada buwan. Bagaman malayo ito sa kanyang inaasahan, hindi niya mapigilang mabighani sa laki ng sahod. Isa itong offer na hindi niya kayang tanggihan. Spain, bulong ni Beverly sa sarili habang binabasa ang job description. Ito na yung pagkakataon ko. Agad siyang nag-apply sa trabaho at pinadala ang kanyang mga dokumento. Hindi nagtagal nakatanggap siya ng email mula sa kumpanya na nagsasabing interesado sila sa kanyang aplikasyon at nais nilang makapanayam siya sa lalong madaling panahon. Kinabahan si Beverly ngunit hindi siya nagpatinag. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghahanap, mukhang makakahanap na rin siya ng trabaho sa ibang bansa. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga dokumento at inihanda ang kanyang sarili para sa isang interview. Isang gabi habang nakaupo sila sa sala, ninais niya nang sabihin sa kanyang mga magulang ang balita. Mapa, may nais po akong sabihin sa inyo, panimula ni Beverly. Napatingin ang kanyang mga magulang sa kanya. Ano yun, nak? Tanong ni Mang Tonyo. Hindi ko na po nasasabi sa inyo ang totoo, sabi ni Beverly habang kinakabahan. Pero nag-a-apply po ako ngayon ng trabaho sa ibang bansa. Gusto ko pong magtrabaho sa Spain bilang isang maid. Nabigla ang kanyang mga magulang. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin agad? Tanong ni Aling Nora, halatang nag-aalala. Hindi ko po alam kung papaano ko po sasabihin eh, sagot ni Beverly. Pero ito po talaga ang gusto kong gawin. Malaki po ang sahod at alam kong makakatulong ito sa ating pamilya. Kinakabahan ng kanyang mga magulang dahil baka mapahamak si Beverly. Anak, hindi biro ang magtrabaho sa ibang bansa, sabi ni Mang Tonyo. Maraming panganib at hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari doon. Oo nga Beverly, dagdag ni Aling Nora. Paano kung may mangyaring masama sa'yo doon? Sino ang tutulong sa'yo? Ngunit hindi nasiraan ng loob si Beverly. Alam ko pong mahirap at puno ng pagsubok ang tatahakin kong landas, sabi niya. Pero handa po akong harapin ang lahat ng yun para sa pangarap ko.
Gusto ko pong makita ang mundo at magkaroon ng bagong karanasan. Nakita ng kanyang mga magulang ang determinasyon sa kanyang mga mata. Bagaman may kaba sa kanilang puso, napagtanto nila na hindi nila mapipigilan ang kanilang anak sa pagtupad ng kanyang pangarap. Kung yan talaga ang gusto mo anak, sabi ni Mang Tonyo. So suportahan ka namin pero mag-iingat ka ha. Lagi kang magbibigay ng balita sa amin. Naiintindihan namin ang pangarap mo Beverly, sabi naman ni Aling Nora. Pero sana'y maging maingat ka. Manalangin ka lagi at humingi ka ng gabay sa Diyos. Salamat po, ma, pa, sabi ni Beverly habang niyayakap ang kanyang mga magulang. Pangako po, mag-iingat ako at palagi po akong magbibigay ng balita sa inyo. Matapos ang ilang araw, dumating ang araw ng kanyang panayam. Kinakabahan si Beverly ngunit puno ng pag-asa. Pumunta siya sa isang internet cafe upang makipag-video call sa kanyang magiging employer sa Spain. Sa kanyang pagharap sa screen, nakita niya ang isang mayamang babae na nasa 40 na po na ang edad. Hello, Beverly. Bati ng babae. I'm Alejandra. I'm very pleased to meet you. Hello po, ma'am. Sagot ni Beverly. It's nice to meet you too po. Nag-usap sila ng magtagal. Tinanong siya ni Alejandra tungkol sa kanyang karanasan, mga kakayahan at kung bakit nais niyang magtrabaho sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Beverly ang kanyang pangarap at ang kanyang determinasyon na magtagumpay sa bagong buhay na nais niyang tahangkin. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti si Alejandra. I like your determination, Beverly, sabi niya. I think you will be a great addition to our household. You are hired. Hindi makapaniwala si Beverly sa kanyang narinig. Thank you so much, mama, sagot niya. I promise to do my best. Matapos ang panayam, agad na inayos ni Beverly ang kanyang mga papeles. Sinimulan niyang ihanda ang kanyang sarili sa pag-alis. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang balak. At bagaman nagulat sila, masaya silang sinusuportahan si Beverly. Sa wakas, matutupad mo na rin ang pangarap mo, sabi ni Lilibet. Mag-iingat ka dun ha. Oo, Lilibet, sagot ni Beverly. Pangako, babalitaan ko kayo lagi. Dumating na ang araw ng kanyang pag-alis. Sa kanilang bahay, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Anak, mag-iingat ka, sabi ni Mang Tonyo habang pinipigil ang luha. Alam mo naman kung gaano ka namin kamahal, dagdag pa ni Aling Nora. Huwag mong papabayaan ang sarili mo doon. Opo mama, papa, sabi ni Beverly. Pangako po, mag-iingat ako at palagi kong iisipin kayo. Habang papaalis na si Beverly, ramdam niya ang halo-halong emosyon. Takot, kaba at excitement. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang ito na ang simula ng kanyang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa mga bagong oportunidad at karanasan, malayo sa kanyang kinalakihang lugar. Sa kanyang puso, puno siya ng pag-asa at determinasyon. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit handa siya na harapin ang mga ito. Nang makarating si Beverly sa Spain, agad niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang amoy ng bagong kapaligiran. Sa paglapag ng eroplano at pagbaba niya sa terminal, ramdam niya ang halo-halong emosyon ng excitement at kaba. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay nasa Europa na siya, sa lugar kung saan inaasam-asam niyang matupad ang kanyang mga pangarap. Habang naghahantay siya ng kanyang sundo, napansin niya ang iba pang mga Pilipino na mukhang nagtatrabaho rin sa ibang bansa. Karamihan sa kanila ay mas matatanda sa kanya at hindi niya maiwasang mapansin ang mga tingin nila sa kanya. Ang bata mo pa, bulong ng isang babae na mukhang nasa 40s na habang nakatingin kay Beverly. Ngumiti si Beverly at nagpasalamat. Opo, pero kailangan ko po kasing magtrabaho eh, sagot niya. Matapos sa ang ilang sandali, dumating na ang kanyang sundo. Isang malaking itim na kotse. Isang lalaki ang lumabas mula sa kotse. Mukhang nasa 30 taon na ang edad nito at binati siya na may makalmang mukha. Miss Beverly? I'm Carlos. Ako ang magdadala sa iyo sa mansyon. Sumakay si Beverly sa kotse at nagsimula na silang bumiyahe. Habang nasa daan, hindi maiwasang mapansin ni Beverly ang ganda ng kapaligiran. Mga gusali na tila may kasaysayan, mga tao na masaya at tabala sa kanilang mga gawain, at ang malawak na kalangitan na tila abot kamay niya. Nang makarating sila sa mansyon, nagulat si Beverly sa kanyang nakita. Isang napakalaking mansyon ang bumungad sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganito kalaki at kagarbang magiging lugar ng kanyang pagtatrabahuan. Sa sobrang saya niya,
na makuha ang trabaho dahil sa laki ng sahod, hindi niya na tinignan ng mabuti ang detalye ng mansyon. Wow! Bulong ni Beverly sa sarili habang pinagmamasdan ng napakagarang mansyon na tila isang palasyo. Pumasok sila sa loob at doon niya nakilala ang ilan sa kanyang mga magiging katrabaho. Karamihan sa kanila ay mga Pilipina rin at agad siyang tinanggap ng mga ito. Kumusta ka, Beverly? Bati ni Ate Mila na mukhang nasa edad na 50 taong gulang na. Kami ang magiging pamilya mo dito. Ngumiti si Beverly at nagpasalamat. Salamat po. Sana'y maging welcome po ako dito. Habang nagpapahinga at nag-aayos ng kanyang gamit, kinausap siya ng ilan pang mga katrabaho niya. Alam mo ba, Beverly, kailangan mong maging maingat dito. Sabi ni Ate Linda, isa pang Pilipina na nasa 40 taong gulang naman. Stricto si Sir Hugo, ang amo natin. Marami na siyang pinaalis na hindi nakakapasa sa kanyang mga standards. Napaisip si Beverly. Ganun po ba? Paano po ba siya kay stricto? Ano pong itsura niya? Matangkad, matipuno at laging mukhang galit, sabi ni Ate Mila. Pero huwag kang mag-alala. Basta't gawin mo lang ng tamang trabaho mo, hindi ka niya papansinin. Oo nga, dagdag ni Ate Linda. At isa pa, wala tayong magagawa kundi sundin ang kanyang mga utos. Pero mag-ingat ka, ha? Nakatanggap si Beverly ng iba't ibang mga babala tungkol sa kanyang amo na si Sir Hugo. Hindi niya maiwasang mapaisip kung anong klaseng tao nga ba ang kanyang magiging amo. Paano kung mahirap talagang pakisamahan si Sir Hugo? Tanong niya sa sarili. Pero kailangan ko tong trabaho. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay dito. Nang sumunod na araw, inilibot si Beverly ni Carlos sa buong mansyon. Mas lalo siyang nabighani sa laki at ganda nito. May mga silid na tila pang prinsesa, mga hardin na puno ng iba't ibang klase ng bulaklak, at isang swimming pool na tila pang hotel ang laki. Hindi niya maiwasang isipin na napakaswerte niya sa trabahong ito, kahit pa mahirap ang magiging amo niya. Sa kanyang pag-iikot, napansin ni Beverly ang isang silid na mas malaki at mas magara kaysa sa iba. Ano po ito? Tanong niya kay Carlos. Iyan ang opisina ni Sir Hugo. Sagot ni Carlos. Dito siya madalas magtrabaho. Hindi basta-basta pumapasok ang kahit na sino dito kung hindi siya ang magpapatawag. Sa mga sumunod na araw, sinimulan na nga ni Beverly ang kanyang trabaho. Tama nga ang sinabi ng kanyang mga kasama. Istrikto si Sir Hugo. Kailangan laging malinis ang bawat sulok ng mansyon at walang dapat na kahit na anong pagkakamali. Ngunit kahit na mahigpit si Sir Hugo, nanatili pa rin si Beverly dahil alam niyang ito ang paraan para matupad ang kanyang mga pangarap. Isang araw habang abala si Beverly sa paglilinis ng mga bulaklak sa hardin, napansin niyang may paparating na lalaki. Matangkad, maputi at mukhang may angking kakasigat. Lumapit ito sa kanya at tinanong, Ikaw ba si Beverly? Nabigla ang babae. Opo, ako po si Beverly. Sagot niya. Ako si Hugo. Sabi ng lalaki. Ikaw yung bagong maid na kinuha namin mula sa Pilipinas, di ba? Hindi makapaniwala si Beverly. Ang amo pala nila ay isang makisig na lalaki. Ngunit sa kabila ng kanyang itsura, napansin ni Beverly ang malamig at matalim na tingin ni Sir Hugo. Opo sir, sagot niya habang nakayuko. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para hindi ko po kayo mabigo. Edi good, sagot ni Sir Hugo. Ayaw ko makakita ng kahit na anong pagkakamali. Naiintindihan mo? Opo sir, sagot muli ni Beverly. Naiintindihan ko po. Habang papalayo si Sir Hugo, napaisip si Beverly. Totoo nga pala ang sinabi ng mga kasama ko. Bulong niya sa sarili. Mahirap palang pakisamahan yung Sir Hugo na yun. Pero gagawin ko ang lahat para magtagumpay dito. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang pinagsikapan ni Beverly ang kanyang trabaho. Kahit mahirap at puno ng pagsubok, hindi siya nawala ng pag-asa. Lagi niyang iniisip ang kanyang mga pangarap at ang kanyang pamilya sa Pilipinas na umaasa sa kanyang tagumpay. Habang patuloy ang kanyang pag-a-adjust sa bagong buhay sa Spain, napagtantuan ni Beverly na napunta pala siya sa palasyo ng isang prinsipe. Hindi niya inaasahan na magiging parte siya ng ganitong karangyaan. Isang prinsipe na dati ay sa libro at mga pelikula niya lamang nakikita. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin siyang mapagkumbaba at determinado na magtagumpay sa pinili niyang landas. At sa ganitong paraan, unti-unting nasanay si Beverly
sa kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pagsubok ngunit puno rin ng pag-asa. Sa kabila ng mga hirap at sakripisyo, alam niyang darating ang araw na matutupad ang kanyang mga pangarap. At ang kanyang pagtahak sa landas na ito ay magsisilbing inspirasyon sa kanya. Isang gabi habang nasa kanyang kwarto sa Beverly, naisipan niyang tawagin ang kanyang mga magulang sa Maynila. Miss na niya sila at gusto niyang ibalita ang kanyang mga karanasan sa Spain. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. Ilang saglit pa lamang, narinig na niya ang pamilyar na boses ni Aling Nora sa kabilang linya. "Hello anak, kumusta ka dyan?" Masayang bati ni Aling Nora. "Hello ma, ayos lang po ako dito," sagot ni Beverly. "Medyo mahirap po ang trabaho pero kaya naman po." "Anak, kwento mo naman sa amin ang tungkol sa amo mo," sabi naman ni Mang Tonyo na nasa tabi ng kanyang ina. "Ano bang itsura niya? Mabait ba siya sa'yo?" Napabuntong hininga si Beverly. "Ma, pa, hindi ko po inaasahan na ganito pero kakaiba po kasi yung amo ko." Simula niya. Nalito at naguluhan naman ang mga magulang niya sa gusto niyang sabihin. "Si Sir Hugo po yung amo namin. Siya po pala yung..." Hindi pa natatapos ang pagsasalita ni Beverly ay sumingkit na yung mga magulang niya. "Yung prinsipe ng Spain?" tanong nila. Opo. Bakit niyo po siya kilala?" tanong ni Beverly. Bakit napunta ka sa bahay ng prinsipe?" sabay na sabi ni Mang Tonyo at Aling Nora. "Hindi ko po kasi alam noong una," patuloy ni Beverly. "Pero sobrang gwapo po niya, kahit na medyo masungit. Mahigpit po siya sa amin pero alam ko naman pong kailangan lang namin gawin ng tama ang trabaho namin eh." "Anak, mag-ingat ka ha," paalala ni Aling Nora. "Ibang buhay ng mga mayayaman at lalo na kung prinsipe pa ang amo mo. Huwag kang basta-basta magtitiwala." "Opo mama, mag-iingat po ako," sagot ni Beverly habang may halong kaba at excitement. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap, bumalik si Beverly sa kanyang mga gawain sa mansyon. Sa kabila ng pagod, iniisip pa rin niya ang kanilang naging usapan tungkol kay Sir Hugo. Hindi niya maiwasang mapangiti habang naaalala ang mukha ng kanyang amo. Sa kabila ng kanyang kasungitan, may kung anong bagay na nagustuhan si Beverly kay Hugo. Isang hapon, habang naglilinis si Beverly sa isa sa malalaking kwarto ng mansyon, biglang bumukas ang pinto. Nabigla siya nang makita si Hugo na pumasok. Mukhang stress ito at ang daming iniisip. "Magandang hapon po sir," bati ni Beverly habang patuloy sa kanyang paglilinis. Tumingin lang si Hugo sa kanya at naglakad patungo sa bintana. Nagkaroon ng saglitang katahimikan sa pagitan nila. Nakaramdam ng kaba si Beverly pero nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay nagsalita si Hugo. "Bakit nandito ka sa Spain, Beverly?" tanong niya na may halong pag-aalinlangan. "Napakabata mo pa para umalis ng bansa mo at magtrabaho sa ibang bansa." Hindi inaasahan ni Beverly ang tanong na iyon. "Sir, gusto ko po kasing makaranas ng ibang buhay at matulungan po ang pamilya ko sa Pilipinas," sagot niya nang may paggalang. "Alam ko pong mahirap pero handa po ako magsakripisyo para sa mga pangarap ko." Napatingin si Hugo sa kanya, tila nag-iisip ng malalim. "Napakahirap ng buhay bilang prinsipe, alam mo?" biglang sabi ni Hugo, na tila naghahanap ng makakausap. "Napakaraming inaasahan sa akin ng pamilya ko. Laging may pressure, laging may mga matang nakatingin sa akin." Nagulat si Beverly sa sinabi ni Hugo. "Sir, ano pong ibig niyong sabihin?" tanong niya nang may pag-aalala. Pero biglang umiwas si Hugo ng tingin at naglakad palabas ng kwarto. "Wala, kalimutan mo na ang sinabi ko," sabi niya habang papalabas ng pinto. Naiwan si Beverly na nag-iisip. Mukhang mabigat ang dinadala ni Sir Hugo, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng nangyari, natuwa siya dahil kahit papaano nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap. Kinagabihan habang nag-uusap-usap ang mga kasamahan ni Beverly sa kusina, hindi niya maiwasang ikwento ang nangyari sa kanila ni Hugo. "Alam niyo ba, nakapag-usap kami ni Sir Hugo kanina," simula ni Beverly. Nabigla sina Ate Mila at Ate Linda. "Talaga? Paano nangyari yun?" tanong ni Ate Mila na tila hindi makapaniwala. "Alam mo naman na hindi basta-basta nakikipag-usap si Sir Hugo sa mga katulong." "Oo nga," dagdag pa ni Ate Linda. "Kilala namin siya na masungit at laging busy. Paano mo siya nakausap?"
Ikinuwento ni Beverly ang buong pangyayari mula sa pagpasok ni Hugo sa kwarto hanggang sa kanilang maikling pag-uusap. Mukhang marami siyang iniisip at gustong sabihin, wika ni Beverly. Pero bigla na lang siyang umalis eh. Napakaswerte mo naman, sabi ni Ate Mila. Sana'y magpatuloy ang magandang pakikitungo niya sa iyo. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasang mapaisip si Beverly. Bakit ka nga kaya nagkaganon si Sir Hugo? Tanong niya sa sarili. Ano kayang mga bagay nagpapabigat sa kanyang loob? Sa mga sumunod na araw, mas naging masigasig si Beverly sa kanyang trabaho. Sinikap niyang maging maayos sa lahat ng kanyang gawain at palaging iniisip ang mga pangarap niya at ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Sa tuwing makikita niya si Hugo, hindi niya maiwasang mag-isip kung ano ang mga iniisip nito. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa hardin, napansin niyang muling naglalakad si Hugo papunta sa kanyang direksyon. Magandang hapon po, sir. Bati ni Beverly. Tumangulang si Hugo bilang sagot. Sa kabila ng kanyang kasungitan, napansin ni Beverly ang lungkot sa mga mata ng kanyang amo. Sir, kung may kailangan po kayo, nandito lang po kami. Sabi ni Beverly nang may pag-aalala. Saglit na tumigil si Hugo at tumingin kay Beverly. Salamat, Beverly. Sabi niya nang mahina. Pero, kaya ko to. Habang papalayo si Hugo, napaisip si Beverly. Mukhang may mabigat na problema si Sir Hugo. Bulong niya sa sarili. Sana'y matulungan ko siya kahit papaano. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging malapit si Beverly sa mga kasamahan niya sa trabaho. Nagkakatuwaan sila at nagtutulungan sa kanilang mga gawain. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, palaging nasa isip ni Beverly ang kalagayan ng kanyang amo. Isang gabi habang nagpapahinga si Beverly sa kanyang kwarto, muling tumawag ang kanyang ina. Kumusta ka na dyan, anak? Tanong ni Aling Nora. Ayos lang po ako, Nay. Sagot ni Beverly. Medyo mahirap po ang trabaho pero kaya naman po. Anak, mag-ingat ka dyan ha. Paalala ni Aling Nora. Alam mo naman na ibang-iba ang buhay ng mga mayayaman. Katulad ng sinabi namin, prinsipe ang amo mo, baka nakakalimutan mo. Opo, Nay, mag-iingat po ako. Sagot ni Beverly habang iniisip si Hugo. Sa kabila ng lahat, alam ni Beverly na malayo pa ang kanyang tatahakin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa buhay at sa mga pagsubok na kanyang kinakaharap. At sa ganitong paraan, unti-unting naging bahagi si Beverly ng buhay ni Hugo. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkaintindihan at makapag-usap. At sa bawat pag-uusap nila, mas lalong lumalalim ang kanilang pagkakaibigan at pag-unawa sa isa't isa. Sa pagdaan ng mga araw, napapansin na ng mga katrabaho nila Beverly ang pagiging malapit niya sa prinsipe. Lagi nilang nakikita ang pasimple at saglit na usapan ng dalawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nilang ngumiti ang masungit na prinsipe. Aba Beverly, parang espesyal ka talaga kay Sir Hugo ha. Biro ni Ate Mila isang umaga habang naghahanda sila ng almusal. Nako ate, hindi naman po. Sagot ni Beverly. Pilit na itinatago ang kanyang kilig. Alam mo Beverly, hindi biro ang makapagpangiti kay Sir Hugo. Sabi ni Ate Linda. Siguro may special ka talagang katangian. Natawa na lang sa Beverly pero hindi niya maiwasang mag-isip na baka nga may special na pagtingin sa kanya si Hugo. Ilang buwan na ang lumipas at napalagay na ang loob ng prinsipe kay Beverly. Bagaman nagsusungit pa rin ito sa iba, malumanay na itong magsalita tuwing nag-uusap sila. Isang araw habang naglilinis si Beverly sa hardin, napansin niyang paparating si Hugo. Magandang hapon sir. Bati ni Beverly. Magandang hapon naman Beverly. Sagot ni Hugo na may bahagyang ngiti sa labi. Kumusta ang araw mo? Okay naman po sir. Marami lang pong ginagawa. Sagot ng babae. Nag-usap sila ng ilang sandali at ramdam ni Beverly ang kakaibang init at pag-aalala sa mga salita ni Hugo. Laging iniisip ni Beverly na baka si Hugo na nga ang kanyang knight in shining armor. Ngunit, isang gabi, nagbago ang lahat. Dumating si Hugo sa mansyon kasama ang isang napakagandang babae. Halos madurog ang puso ni Beverly nang makita niya ito. Alam niyang amo lamang niya si Hugo, pero hindi niya maiwasang masaktan. Sino kaya siya? Tanong ni Beverly sa sarili habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi malinaw kay Beverly kung ano ang relasyon ni Hugo sa magandang babae, pero para sa kanya,
prinsipe si Hugo at lahat ay kaya nitong makuha. Sa mga sumunod na araw, napapansin ni Hugo ang pag-iwas ni Beverly sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ng dalaga. Isang araw pinatawag ni Hugo si Beverly sa kanyang malaking opisina. Seryoso ang mukha ni Hugo bago magsalita. Beverly, may napapansin akong pagbabago sa'yo. Bakit ka umiiwas sa akin? Tanong ni Hugo ng diretso. Naku sir, wala po. Sagot ni Beverly, halatang kinakabahan. Busy lang po ako sa trabaho. Beverly, hindi ako tanga. Alam kong may maling nangyayari. Sabi ni Hugo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Beverly. Yung babaeng kasama ko noong isang gabi. Siya ang gusto ng tatay kong ipakasal sa akin. Nabigla si Beverly sa narinig. Anong ibig niyong sabihin, sir? Tanong niya. Pinaliwanag ni Hugo na ayaw niyang pakasalan ng babae pero binigyan siya ng ultimatum ng kanyang tatay. Sabi ni Papa, kung hindi ako makakahanap ng kapareha ko, matatanggal ang posisyon ko sa trono. Wika pa ni Hugo nang may bigat sa boses. Pero laking gulat ni Beverly nang magbigay ng isang suwestyon si Hugo. Kailangan ko ng tulong mo, Beverly. Sabi ni Hugo. Pwede ka bang magkunwaring nobya ko hanggang sa masatisfy ko lang yung tatay ko at hindi niya nakukulitin. Hindi alam ni Beverly ang kanyang sasabihin. Sir, hindi po yata tama to. Sabi niya, nanginginig ang boses. Magbabayad ako ng malaking halaga kung papayag ka. Sabi ni Hugo. Pero hindi to tungkol sa pera, Beverly. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Tumigil si Beverly at nag-isip. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang nararamdaman para kay Hugo. Mahal na mahal niya na ang prinsipe kahit alam niyang amon niya lang ito. Sige po sir, papayag po ako. Sagot ni Beverly. Ngumiti si Hugo, tila nakahinga ng maluwag. Salamat Beverly. Alam kong mahirap to para sa'yo pero nangangako akong gagawin ko ang lahat para maging maayos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, sinimulan na ni Beverly ang kanyang bagong papel bilang nobya ni Hugo. Mahirap at puno ng pagsubok ang kanilang kunwaring relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ni Beverly ang tunay na pag-aalaga at pagmamahal ni Hugo. Habang pinapalapit ng mga sandali, mas lalo niyang nakikilala ang tunay na Hugo. Hindi lamang ang prinsipe na mahigpit at puno ng responsibilidad, kundi ang tao na may mabigat na dinadala sa kanyang puso. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanilang kunwaring relasyon na maaaring maging tunay na nga na pagmamahalan. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Maraming pagsubok ang darating. Maraming mga tao ang mag-aalinlangan at magdududa. Pero sa kabila ng lahat, handa silang harapin ang bawat hamon. Dahil sa wakas, nahanap ni Beverly ang kanyang knight and shining armor. Ang prinsipe na handang ipaglaban ng kanilang pagmamahalan kahit pa kunwari lang ito sa simula. Sa mga sumunod na linggo at buwan, siguradong maraming pagsubok ang kanilang haharapin. Nagulat ang lahat ng ipakilala ni Hugo si Beverly bilang kanyang kasintahan. Ang mga kasama ni Beverly sa mansyon ay hindi makapaniwala na ang kanilang kaibigan at kasamahan sa trabaho ay ngayon ay ipapakilala bilang nobya ng prinsipe. Sa isang espesyal na pagtitipon sa mansyon, lumapit si Hugo sa gitna ng mga bisita at hinila si Beverly patungo sa kanyang tabi. Pinapakilala ko sa inyong lahat si Beverly, ang aking kasintahan. Sabi ni Hugo ng may buong tiwala. Nagulat ang mga bisita at nagbulungan. Hindi inaasahan ng lahat na ang isang simpleng maid ang magiging kasintahan ng prinsipe. Samantala sa Pilipinas, nabalitaan din ng mga magulang ni Beverly ang tungkol sa kanyang relasyon kay Hugo. Agad silang nag-aalala para sa kanilang anak. Beverly anak, sigurado ka ba sa mga ginagawa mo? Tanong ni Aling Nora sa kanyang anak sa isang tawag sa telepono. Baka naman mapahamak ka lang dyan. Opo nay, ligtas po ako dito, wag po kayong mag-alala. Sagot ni Beverly, pilit na pinapakalma ang kanyang mga magulang. Mabait po si Hugo at pinoprotektahan niya po ako. Sa kabila ng mga pag-aalala, napanatag ang kalooban ng kanyang mga magulang. Alam nilang matapang at matalino ang kanilang anak, kaya't ipinanalangin na lamang nila ang kaligtasan at kasiyahan ni Beverly. Samantala, upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ni Beverly, binilhan ni Hugo ng isang bahay si Beverly kung saan siya pwedeng manatili habang nagpapanggap itong nobya niya.
Ngunit tinanggihan ito ni Beverly. Salamat Hugo, pero mas gusto kong manatili dito sa mansyon. Sabi ni Beverly nang mag-usap sila sa hardin. Gusto ko pa rin gawin ang mga gawaing bahay. Gusto kong pagsilbihan ka, Hugo. Napangiti si Hugo sa sagot ni Beverly. Kung yan ang gusto mo, Beverly, nire-respeto ko ang desisyon mo, pero tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Patuloy pa rin si Beverly sa kanyang mga gawain sa mansyon, kahit na siya'y ipinakilala na bilang nobya ng prinsipe. Ginagawa pa rin niya ang mga trabaho ng isang maid at tinitiyak na maayos at malinis ang buong mansyon. Para sa kanya, ang pagsisilbi kay Hugo ay hindi lamang trabaho, kundi isang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Isang araw habang naglilinis sa Beverly ng mga gamit sa isang silid, biglang dumating ang tatay ni Hugo. Naabutan niya sa Beverly na nagsisipaglinis at suot pa ang kanyang maid uniform. Nagulat at hindi makapaniwala ang matandang lalaki. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ng tatay ni Hugo. Ikaw ang nobya ng anak ko? Isang maid? Namula si Beverly at hindi alam ang sasabihin. Opo. Nauutal na sagot ni Beverly. Halatang takot at kinakabahan. Galit na galit ang tatay ni Hugo. Hugo! Sigaw niya habang tinatawag ang kanyang anak. Pumarito ka ngayon din. Mabilis na dumating si Hugo sa salid. Pa, ano bang problema? Tanong niya, halatang nag-aalala. Ito ba yung sinasabi mong nobya mo? Isang maid? Tanong ng tatay niya, bakas ang galit at pagkadismaya sa kanyang boses. Oo, Dad. Siya si Beverly, ang nobya ko. Sagot ni Hugo nang may matibay na kumpiyansa. Hindi makapaniwala ang tatay ni Hugo. Hindi to pwede, Hugo. Hindi ako papayag na isang maid ang magiging asawa ng prinsipe ng Spain. Pero Dad, sabi ni Hugo, mahal ko si Beverly. Siya ang pinili ng puso ko. Namutla si Beverly sa narinig, pero nanatili siyang tahimik. Hindi niya inakala na ipagtatanggol siya ni Hugo sa harap ng kanyang tatay. Ramdam niya ang pagmamahal at pag-aalaga ng prinsipe, ngunit alam din niyang mahirap ang sitwasyon nila. Lumahis ka dito, Beverly! Sigaw ng tatay ni Hugo. Hindi ka babagay sa anak ko. Hindi na makapagpigil si Hugo. Dad, hindi mo pwedeng itaboy si Beverly. Siya yung mahal ko at siya ang pinipili ko. Kung hindi mo ito matanggap, handa akong iwan ng trono para sa kanya. Nagulat si Beverly sa sinabi ni Hugo. Hugo, wag! Sabi niya, halos mangiyak-ngiyak. Hindi mo kailangang gawin to. Pero Beverly, kailangan ko. Sagot ni Hugo. Dahil mahal kita. Galit pa rin ang tatay ni Hugo. Kung hindi mo iiwalayan si Beverly, itatakwil kita bilang anak ko. Sabi niya ng mariin. Napatitig si Hugo sa kanyang tatay. Alam niyang mabigat ang mga salitang iyon, ngunit hindi siya natitinag. Kung yan ang desisyon mo pa, tatanggapin ko. Pero hindi ko iiwan si Beverly. Napaiyak si Beverly sa narinig. Alam niyang mahal siya ni Hugo, pero hindi niya inaasahan na handa itong isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman niya rin ang lalim ng pagmamahal ni Hugo sa kanya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nag-iisip si Beverly kung ano ang dapat niyang gawin. Mahal niya si Hugo pero ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya nito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pagmamahal sa prinsipe. Ngunit alam niyang kailangan nilang harapin ang malaking hamon na ito. Isang gabi habang magkasama sila ni Hugo sa hardin, nag-usap sila ng masinsinan. Hugo, ayoko namang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Sabi ni Beverly. Handa akong umalis kung yun ang makakabuti para sa lahat. Hindi, Beverly. Sagot ni Hugo. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita at paglalaban kita. Mahal din kita, Hugo. Sabi ni Beverly. Nangingilid ang luha. Pero napakahirap ng sitwasyon natin. Alam ko, Beverly. Sagot ni Hugo habang hawak ang kamay ng babae. Pero handa akong harapin ang lahat ng to para sa iyo. Sa kabila ng kanilang mga pag-aalinlangan at takot, naramdaman nilang mas lalong tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Alam nilang marami pang pagsubok ang darating, ngunit handa silang harapin ito ng magkasama. Dahil sa kanilang puso, alam nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa tapang at determinasyon ay paglaban ang kanilang nararamdaman. Habang dumaraan ang mga araw,
patuloy na nagpapakatatag si Beverly at Hugo. Sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, mas lalo nilang pinapatunayan sa kanilang sarili at sa mundo na ang tunay na pag-ibig ay hindi matitinag ng kahit na anong hadlang. At sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, alam nilang mas lalong lumalapit ang araw na magtatagumpay ang kanilang pagmamahalan. Hindi pa rin naman makapaniwala si Beverly sa mga narinig niya. Ang lahat ng pinapangarap niyang pagkukunwari ay nagkakatotoo na pala. Tunay na nahulog na ang loob ni Hugo sa kanya at hindi na ito isang palabas lamang para mapasaya ang tatay ng prinsipe. Sa mga sumunod na araw, mas lalong pinagtibay ng dalawang kanilang pagmamahalan. Isang gabi habang magkasama sila sa hardin, muling nag-usap si Hugo at Beverly tungkol sa kanilang sitwasyon. Beverly, alam mo bang matagal na akong nagtitiis sa komplikado naming pamilya? Simula ni Hugo habang nakatingin sa mga bituin. Ang tanging pinapahalagahan nila ay ang posisyon sa lipunan at kapangyarihan. Nasasakal na ako. Gusto ko nang mabuhay sa paraan na gusto ko. Napatitig si Beverly kay Hugo. Hugo, hindi ko inaakala na ganito pala kahirap ang buhay mo bilang prinsipe. Sabi ni Beverly. Pero saan tayo kukuha ng pagkakakitaan kung aalis ka sa trono? Ngumiti si Hugo at hinawakan ng kamay ni Beverly. Marami na akong nasimulan na negosyo, Beverly. Hindi tayo magugutom kahit wala na ako sa trono. Kaya kong kumita ng malaki na parang prinsipe kahit wala na ako sa palasyo. Napaluha si Beverly sa tuwa. Hugo, handa akong harapin ang lahat ng pagsubok kasama ka. Basta't magkasama tayo, kaya natin ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, isang malaking desisyon ang ginawa ni Hugo. Pumunta siya sa Pilipinas para personal na makita ang mga magulang ni Beverly. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan at pamilya ni Beverly na ikakasal talaga siya sa isang prinsipe. Nang dumating si Hugo sa bahay ng mga magulang ni Beverly, agad siyang tinanggap ni Mang Tonyo at Aling Nora. Bagamat may halong kaba at excitement. It's nice to meet you po, Mang Tonyo at Aling Nora. Bati ni Hugo nang may paggalang. I am Hugo, the Prince of Spain at ang kasintahan po ng iyong anak na si Beverly. Nagulat sila Mang Tonyo at Aling Nora, ngunit agad silang nagpakita ng paggalang. Magandang araw din sa iyo, Sir Hugo, sagot ni Mang Tonyo. Hindi namin naasahan na isang prinsipe ang magiging kasintahan ng aming anak. Natutuwa kaming makilala ka, dagdag naman ni Aling Nora. Sana'y maging masaya kayo ni Beverly nang magkasama. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng pagkakataon si Hugo na makilala ang pamilya at mga kaibigan ni Beverly. Hindi makapaniwala ang mga ito na isang prinsipe ang kanilang kaharap. Beverly, ang swerte mo naman, sabi ni Maricel, ang matalik na kaibigan ni Beverly. Isang prinsipe talagang mapapangasawa mo. Akalain mo yun, nagkatotoo yung mga biruan natin? Naku Maricel, hindi ko rin naasahan to, sagot ni Beverly habang nakangiti. Pero mahal na mahal ko si Hugo at handa akong harapin ang lahat ng pagsubok kasama siya. Dumating ang araw ng kanilang kasal, isang simpleng seremonya na ginanap sa isang simbahan sa kanilang bayan. Dumalo ang kanilang pamilya, mga kaibigan at ilang malalapit na tao mula sa palasyo. Habang naglalakad si Beverly papunta sa altar, hindi niya maiwasang maiyak sa tuwa. Nakatingin sa kanya si Hugo, nakangiti at puno ng pagmamahal. Sa araw na ito, ipinapangako ko na mamahalin kita at poprotektahan sa lahat ng oras, sabi ni Hugo habang hawak ang kamay ni Beverly. Ikaw ang prinsesa ng puso ko, Beverly. Pinapangako ko rin na mamahalin kita at sasamahan sa lahat ng pagsubok, sagot naman ni Beverly. Ikaw ang prinsipe ng buhay ko, Hugo. Matapos ang seremonya, nagdiwang ang lahat. Puno ng saya at pagmamahala ng buong paligid. Alam nilang marami pa silang haharapin na pagsubok, pero handa na sila. Matapos ang kasal, nagpa siyang mag-asawa na umalis at pumunta sa malayong bahagi ng Europa, sa isang isla. Sa isang tahimik at malinis na isla, nagtayo sila ng isang simpleng bahay. Malayo ito sa karangyaan ng palasyo, pero puno ng pagmamahal at kasiyahan. Doon nila sinimulan ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Sa mga sumunod na buwan, naging masaya ang kanilang pamumuhay. Nagtayo sila ng maliit na negosyo at naging aktibo sa komunidad. Si Hugo, na dati prinsipe ng Spain, ay masayang namuhay bilang simpleng mamamayan, kasama si Beverly. Ang kanilang bahay ay naging tahanan ng pagmamahalan at kaligayahan. Habang naglalakad si Beverly sa dalampasigan isang hapon, napansin niyang papalapit si Hugo. Magandang hapon, mahal, bati ni Hugo
habang inaabot ang kamay ni Beverly. Magandang hapon din, asawa ko. Sagot ni Beverly habang nakangiti. Napakasaya ko nakasama kita dito. Kahit na iniwan ko ang trono, hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko. Sagot naman ni Hugo habang pinagmamasdan ng dagat. Dahil kasama kita, Beverly, mas naging makulay ang buhay ko. Napangiti si Beverly at yumakap kay Hugo. Hugo, salamat sa pagmamahal mo. Hindi ko inakalang magiging ganito kasaya ang buhay natin. Habang naglalakad silang magkasama sa dalampasigan, ramdam nila ang kapayapaan at kasiyahan. Alam nilang marami pang pagsubok ang darating pero handa silang harapin ito ng magkasama. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, mas lalo nilang pinapatunayan na tunay ang pagmamahal nila. At hindi ito nasusukat ng yaman o estado sa buhay, kundi sa tapang at determinasyon na ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Isang gabi habang nakaupo sila sa veranda ng kanilang bahay, pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Gusto kong magtayo ng isang maliit na paaralan dito sa isla, sabi ni Beverly, para makatulong tayo sa edukasyon ng mga bata dito. Magandang idea yan, Beverly. Sagot ni Hugo. Suportado kita sa plano mo. Ako naman, gusto kong magtayo ng isang maliit na negosyo para makatulong tayo sa kabuhayan ng mga tao dito. Magkayakap silang nagplano ng kanilang mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pag-aalinlangan, nahanap nila ang kanilang kaligayahan sa piling ng isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang pinapahalagahan ang kanilang pagmamahalan. Habang pinagmamasdan nila ang pagsikat ng araw mula sa kanilang veranda, naramdaman nila ang bagong simula. Isang simula ng buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at kasiyahan. At sa bawat pagsikat ng araw, ipinapaalala nito sa kanila ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa pagsasakripisyo at pagtanggap sa isa't isa. Sa ganitong paraan, nagsimula ang kanilang simpleng buhay sa isang malayong isla, malayo sa gulo at ingay ng palasyo. Ngunit sa puso nila, alam nilang nahanap nila ang tunay na kayamanan, ang pagmamahalan na walang kapantay. At habang magkasama silang naglalakbay sa landas ng buhay, ipinapaalala sa kanila ng bawat araw ng tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tapang at determinasyon na ipaglaban ang kanilang nararamdaman.